Alamin naman natin ang mga naging kaganapan sa mundo ng international sports scene sa reported teammate Justin Ilano. There is so little to choose between them all, but one had the finest season of his career and set a new assist record. He's an okay guy too. As a former Man United midfielder myself, I'm delighted to say that the winner is Bruno Fernandes. Hinirang na Professional Footballers Association Player of the Year si Manchester United midfielder Bruno Fernandes matapos ang kanyang 2025 to 2026 English Premier League campaign. Iginawad ang naturang award sa Portuguese booter matapos ang record-breaking season nito sa Prem, kung saan kumamada ito ng 21 assists, ang all-time Premier League single-season assist record na nooy hawak ni na Kevin De Bruyne at Thierry Henry. Katuwang ng naturang record ang 9 goals sa 35 appearances na tumulong sa Reds na masecure ang third seed noong nakarang season at ticket pabalik ng UEFA Champions League. Samantala, naungusan naman ni Fernandes sa naturang award ang ilan sa mga top talents ng liga tulad ni na Declan Rice ng Arsenal at Erling Haaland ng karibal na Manchester City, kung saan siya ang unang player mula sa United na nakapag-uwi nito magmula noong makuha ito ni Wayne Rooney noong 2010 at ikalawang Portuguese matapos ang back-to-back wins ni Cristiano Ronaldo noong 2007 at 2008. Sa basketball, opisyal lang humarap sa media si veteran shooting guard Klay Thompson matapos ang paglipat nito sa Miami Heat nitong Miyerkules. Winelcome ng mga miyembro ng media si Thompson sa kanyang introductory press conference kung saan ibinahagi nito ang gagamiting jersey number sa paparating na 2026 to 2027 NBA season na number 11. Babalik ito sa nakasanayang numero matapos ang pagsusuot ng number 31 para sa Dallas Mavericks sa loob ng 2 taon. Ayon kay Thompson, magiging redemption season ang pagdating niya sa South at sinabing may maiaambag pa ito sa bagong buong roster ng Heat, kabilang sina superstar forward Giannis Antetokounmpo at frontcourt duo nitong si Bam Adebayo. I still feel like I have a lot to prove even in year 14, whatever it is, and I still feel like I can prove that by being on a winning team, and that's all you could ask for is the opportunity. So for myself and this upcoming season, it's kind of a redemption season for me to show I can still make an impact on winning and do it consistently. Bukod sa mga big man, makakatuwang ng second splash brother ang dating Golden State Warriors teammate nito na si Andrew Wiggins na nakasama nito sa kanilang 2022 title run. Matatanda ang pumirma ng kontrata si Klay noong nakaraang linggo na nagkakahalaga ng $11.5 million matapos nitong maklear ang waiver sa Mavericks sa pamamagitan ng isang contract buyout. Samantala, magsisimula ang season ni Thompson at ng Miami sa darating na Oktubre kung saan makakatapat nito ang Minnesota Timberwolves. At sa tennis, pinataob ng tambalan ni na Swiss netter Belinda Bencic at Italian star Flavio Cobolli ang duet ni na Spanish tennis star Carlos Alcaraz at American legend Serena Williams sa mixed doubles quarterfinal ng US Open nitong Miyerkules. Naibulsa ng bagong duet ang final 8 wins sa 2 sets, 5-4 at 4-1. Kung saan isang mahigpit na unang yugto ang nasaksihan ng mga fans sa Arthur Ashe Stadium matapos ang due sa 6th game na siyang nakuha ni na Williams at Alcaraz. Pagdating ng set point, ang ace ni Cobolli ang nagselyo sa first set dahilan para maagang makuha ng pares ang momentum na kanilang dinala hanggang sa second and final set. Matatanda ang ilang oras lang ang nakalipas nang pataubin din ni na Bencic at Cobolli sina Belinda Townsend at Alexander Zverev sa straight sets ng kanilang round of 16 match-up. Samantala, aabante na ang duo kung saan makakatapat nila sina world number 9 Elina Svitolina at Gael Monfils ng France sa semifinal ng torneo. Justin Ilano para sa Pambansang TV para sa Bayan.